Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sa gitna ng mainit na usapin ngayon ng bansa sa malawak na korupsyon kung saan maraming mga matataas na opisyal ang pinangalanan na di umano'y sangkot, ay isa sa mga senador na pinangalanan at kinakaladkad ay si Senator Joel Villanueva. Una narito ay ang pagturo sa kanya ni Assistant District Engineer at Project Engineer ng 1st District ng Bulacan na sina Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza at kalaunan ay ikinanta din ni District Engineer Henry Alcantara sa kanyang sworn affidavit sa Senate hearing na di umano'y sangkot si Villanueva sa pagtanggap ng 30% na kickback mula sa mga ghost at substandard flood control projects, particularly ng 1st District ng Bulacan. At ngayon naman ay panibagong revelasyon na naman ang lumutang sa di umano'y administrative case nito sa Office of the Ombudsman noong 2016 sa ilalim ni Ombudsman Conchita Carpio Morales tungkol sa 10 million pesos PDAF ni Villanueva na isang ghost na transfer niya di umano sa Aaron Foundation, subalit walang project na napuntahan kung kaya ay dismissal in public office ang hatol dito ni Morales. Ibig sabihin ay kung mapatunayan ay tatanggalin si Villanueva sa pwesto at hindi na makakaupo sa any government position due to dishonesty and misconduct as an official. Subalit napag-alaman na hindi ito inaksyonan ng dating Senado kung saan si Coco Pimentel ang dating Senate President. At ngayon, nalantad sa pamamagitan ni Ombudsman Crispin Remulla na ni-reverse pala ni retired Ombudsman Martires itong kaso ni Villanueva noong 2019 na hindi ipinaalam sa publiko at kanilang isinekreto lamang. Kung kaya ay nag-utos ngayon ang Malacanang na agarang imbestigahan itong si Villanueva pati si retired Ombudsman Martires. Villanueva ay hindi nakayanan ang labis na kahihiyan at bumitiw na sa pwesto. Dahilan dito ni Martires sa kanyang press conference sa pag-reverse nito sa dismissal case ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ay kulang di umano ang mga ebidensya laban kay Villanueva noong 2016. Dagdag pa niya ay hindi na isinapubliko ang pag-reverse niya ng kaso ni Villanueva ay dahil sa aniyay hindi obligasyon ng Ombudsman na isapubliko ang lahat ng desisyon nito at upang aniyay maproteksyonan ang reputasyon at dignidad ng opisyal na sangkot. Kung kaya ngayon ay matunog ang panawagan na panagutin at imbestigahan si retired Ombudsman Martires pati si Villanueva. Sa inyong lahat, welcome po sa isa na namang episode ng ating pong kape at kwentuhan. Talagang mainit pa rin itong issue tungkol dito sa pag-reverse di umano. Binaliktad ng Ombudsman yung desisyon tungkol kay Joel Villanueva. Mainit na issue ito ngayon, hanggang ngayon. In fact, nagsalita na ang Malacanang. Sabi ni Yusek Claire Castro, dapat imbestigahan ng Senado ang naging ang reversal na yan ng desisyon kay Villanueva. Kasi, bakit itinago? Bakit sinikrito? Dapat imbestigahan. Ang sabi ni Ombudsman Martires, hindi naman niya obligasyon na i-reveal, i-announce pa. Hindi naman daw lahat ng decision, hindi naman daw lahat ng decisions ng ombudsman kailangang i-publicize. Kasi sabi ni Ombudsman ni Martires, di dating Ombudsman Martires, naman daw, kailangang i-protect yung dignidad naman ng mga involved na tao. Sus naman, unang-una, kung ikaw si Joel Villanueva, at dinismiss ang kaso mo, reverse yung desisyon tungkol sa'yo, hindi ba magpipreskon ka? Kasi ipapaalam mo sa publiko na yung kaso laban sa'yo na kung saan dinismiss ka ng dating ombudsman ni Conchita Carpio Morales, sa ngayon sa ombudsman na bago ay dinismiss ito. Siyempre magiging proud ka. Tia-anunsyo mo sa publiko. Kasi nakalabas ito sa publiko yung dismissal niya. Nakapublic yun eh. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kung ikaw, dinismiss ka ni Ombudsman Martires, ay ni Ombudsman Carpio Morales, pagkatapos, pag-upo ng bagong ombudsman, ni-reverse ito. Di ba magpipreskon ka? Kasi ipapaalam mo sa publiko na wala na yung problema mo.
Siyempre, ipapaliwanag ng bagong ombudsman. Bakit dinismiss yung kaso, yung ano mo? Bakit reverse yung desisyon tungkol sa'yo? O, proud ka nun na ipaalam yun sa publiko kasi nalinis mo na yung pangalan mo. O bakit hindi nila pinaalam sa publiko yun? Ha? O, pero may bago pa akong ipapakita sa inyo. May ipapakita pa ako sa inyo na patunay na pinagluloko tayo ni Villanueva. Ha? Ito yun mga kabunyog, mga kababayan. Okay? Balikan natin. Ha? Balikan natin ito. Matatandaan natin, ang kaso ni, ano ba talaga kasi ang kaso ni, ano ba talaga ang kaso ni Villanueva kay yung dinesisyonan ni Conchita Carpio Morales? Kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, ang anong ito, ang desisyon na ito ni Conchita Carpio Morales ay ito yung tungkol sa kaso na yon. Ito yan, mga kabunyog, mga kababayan. Itong anong ito, itong kaso na to ay administrative. Administrative ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ano? Yung kinaso ay administrative case. Tingnan nyo ito. Ang number ng administrative case ay ito. Makikita nyo yan dito. Yan o, may nakikita kayong naka-highlight. OMBCA 15-0298. Ano? OMBCA 150298. Ibig sabihin, Ombudsman Case Administrative 15-0298. Yan yung kaso ni Villanueva sa ilalim ni Carpio Morales. Yan yung number. Importante yung number ng case kasi sa dami ng kaso, paano na pag-iiba-iba? Nag-a-assign ng number ng kaso. O ngayon, kung titingnan natin, tandaan natin yung number na yan, yung nakikita nyo sa gitna. OMBCA 15-0298. Yan yung number. Ibig sabihin ng CA, OMBCA, ibig sabihin yan, OMB, ombudsman yon. C, ibig sabihin case. A, ibig sabihin yan, administrative. Tapos yung number na, 15-0298. Entitled, Field Investigation Office versus Emmanuel Joel J. Villanueva. Yan yung pangalan ng case na dinisisyonan ni Conchita Carpio Morales. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yun. Ngayon, anong nangyari? Ang nangyari, kaya nga, nung dinisisyonan yan ni Conchita Carpio Morales, yan na yung, ito na yung balita niyan. In November 2016, the Office of the Ombudsman under Morales ordered the dismissal of Villanueva from public service for grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. So malinaw po na ang mga kasong yan, grave misconduct,
this serious dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of the service. Pag ganyan ang mga title ng kaso mo, malinaw, administrative yan. Ngayon, ano ang number ng administrative case niya? Yung binasa natin kanina. Yung binasa natin kanina, ito yun. OMBCA 150298. Yan yung case na yon. Yan yung dinesisyonan ni Morales noong 2016 na siya ay dinismiss. So ibig sabihin na-dismiss siya dahil sa administrative case niya. Ngayon, pagdating sa Senado, ang ginawa ng Senado, hindi inimplement ng Senado. Kasi ang sabi ng Senado, hindi daw pwedeng idisiplina ng ombudsman ang mga members ng Congress. Yan po yung desisyon ng Senate nung panahon ni Coco Pimentel. Yun ang desisyon ng Senado sa ilalim ni Coco Pimentel na hindi pwedeng hindi pwedeng idisiplina ng ombudsman, hindi saklaw ng disciplining authority ng ombudsman ang Senate, ang mga senador. Kaya hindi inimplement. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. So, yan po ang nangyari diyan. So, ngayon, anong nangyari? Ang nangyari, yun ang alam ngayon ni Rimulya. Ibig sabihin, ang alam ni Rimulya, hindi na desisyonan, hindi inimplement ng Senado yung desisyon noon ni Martires, ay ni Morales. No? Kaya ang ginawa ni Rimulya pag-upo niya, gusto niyang sulatan uli si Tito Soto bilang Senate President para i-implement yon. Ipa-follow up niya yon. So ngayon, anong nangyari? Nalaman ngayon na naglabas si Villanueva nito. Pinost ni Villanueva ito. Sabi ni Villanueva, na-dismiss na ang kaso niya. Ito yung pinost niya. Alam niyo naman to, nakita niyo to. Ito yung sinabi kong pinagluloko tayo. Tingnan niyo yan. Anong nakalagay diyan? Ang nakalagay diyan, tingnan niyo sa kanan. Ang caption ng kaso ay CC. OMB-CC 15-050-322. So, ibig sabihin, pag sinabi mong CC, criminal case, hindi CA. Ang CA is administrative. Pangalawa, tingnan nyo ang mga kaso. OMB-CC 15-03224. Malversation of public funds, falsification under the revised penal code, malversation through falsification, and violations of RA number 9184 and RA number 319. So, ibig sabihin, itong pinapakita ni Villanueva na na-dismiss ang kaso niya, ang docket number ay OMBCC 150322. Ibig sabihin, criminal case kasi CA. Ngayon, pinakita ni Villanueva yan na may nakalagay sa baba. Accordingly, the present case is hereby dismissed. Date, 31 July 2019. Bakit natin sinagsabing pinagluloko tayo? Pinapakita mo na na-dismiss ang kaso mo. Iba naman yan dun sa administrative eh. Criminal case ito. Pinapakita mo na-dismiss yan. Okay. Kung nakalagay dyan, ang nakalagay dyan, OMBCC. Ibig sabihin, criminal case. Kung na-dismiss yung sinasabi mo dito, criminal case, hindi yung desisyon ni Morales. Kasi yung kay Morales, sa administrative case yun. Saka, pag criminal case, ibig sabihin yan, sandigan bayan yan. Pagka administrative, okay, saklaw yan ng ombudsman. Ngayon, ang sinasabi kong pinagluloko tayo ni Villanueva, pinapatunayan niya, may resibo daw siya, na-dismiss na ang kaso niya. Pero ang pinapakita niyang dismissal, yung criminal case. Ay ang issue dito, yung administrative case ni Morales. Administrative case ni Morales, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ibang kaso, yung pinapakita ni Villanueva na na-dismiss ang kaso niya, ay separate case, criminal case. Malversation, saka falsification. Pero, yung pinag-uusapan natin na desisyon ni Morales ay administrative case.
Ayan o, administrative case. Ngayon, anong nangyari? Ito ang nangyari, mga kapunyog, mga kababayan. Ang akala ni Rimulya, nang maupo siya bilang ombudsman, ang akala niya, yung decision ng ni Morales ay hindi inimplement ng Senate. So, sinusulatan niya ngayon, ang Senate President, susulatan niya sana na para sabihan na i-implement ito. I-implement ito. Susulatan niya sana. Anong nangyari nang lumabas yung balita na susulatan niya sana? Biglang naglabas ngayon si Martires ng interview. Ang interview ni Martires, sinabi niya, dinismiss ko na, reverse ko na ang desisyon ni Morales. Yung pala. Ha? Yung pala. Ibig sabihin, may dismissal na pala. May dismissal na pala. Ay may reversal, hindi dismissal. Ibig sabihin, hindi in-implement ng Senate ni Coco Pimentel, under Coco Pimentel, yung desisyon ni Morales. Ang akala ni Rimulya ngayon, dahil hindi pa na-i-implement yun, ipapa-implement niya ngayon kay Soto. Ang problema, sabi ni Martires, hindi, ni-reverse ko na yan noong 2019. O yun, ni-reverse pala ni Martires yung desisyon ni Morales. Ang tanong, bakit hindi sinabi yan ni Villanueva? Di ba? Sa mainit yung issue na yan. Simple lang naman ang sagot dapat ni Villanueva doon. Wala na yung dismissal order ko kay Morales, wala na yan kasi ni-reverse na yan ni Ombudsman Martires. Hindi niya yun sinabi. Ang nagsabi pa noon ay si Martires. Bakit nila tinatago? Bakit si Villanueva tinatago niya yon? Alam niya ba na may kalukuhang nangyari? Ha? Bakit sinabi na lang nila yan ngayon na nagsabi na si Rimulya na susulatan niya ang Senate President, si Soto, para i-implement yung desisyon ni Morales? Bakit ngayon lang nila yung ginagawa? Bakit ngayon lang nila ginawa yan na ipaalam? At saka, lagi na yan sinasabihan si Morales, ay si Villanueva. Ikaw, Villanueva, may dismissal order ka kay Morales. Oh? Di ba? Dapat sinabi niya na yan noon pa. Sabi niya, wala na yun, na-reverse na yun. O bakit hindi niya masabi-sabi yun? Ang nagsabi pa ngayon ay si Martires. Sinabi pa ni Martires nung nagsabi na si Rimulya na susulatan niya ang Senate President, si Soto, para i-implement ang desisyon na yon. Maraming mga kalukuhan, irregularidad. Hindi napaka-regular ng ginawa nilang ito. Ha? Ha? Napaka-anong ito, mga kabunyog, mga kababayan, napakarami nilang kalukuhan. Unang-una, yun na nga, mayroong order si Morales, hindi in-implement ng Senado. Pero habang hindi in-implement ng Senado, yung pala, ni-reverse ni Ombudsman Martires noong 2019. Ay di dapat pinaalam yun ni Villanueva. Kaya po ako nagtatanong ng indicator, sa ganitong kalagayan natin, nasaan ba tayo? Because if you base it, for example, from the Speed Test Global Index, ito yung media country speeds, September 2025, Mr. Chair, on mobile, the Philippines is number 70 out of about 107 countries and economies. So, tinalo po tayo ng Singapore, Mr. Chair, number 11. Vietnam is number 18. Malaysia is 22. Thailand is 27. Brunei is number 8. Ang tinalo po natin, ang Laos. Baka malaos tayo, Mr. Chair, kapag hindi natin pinaigting yung ating internet, di ba? Sa fixed broadband naman, Mr. Chair, di ko alam po kung if you will confirm this, Mr. Secretary, ang Pilipinas po ay number 56 out of 154 countries. Ang Singapore nananatiling number 1, Thailand is number 10, Vietnam is 11, Malaysia is 39.
Dito naman, Brunei is number 82. Ito hindi ko maintindihan. Bakit number 8 siya sa mobile? Siguro hindi masyadong gamitin sa kanila yung fixed broadband. Siguro mas kabisado nila yung mobile. Okay na rin sa akin yun eh. Wala pa namang number 9 dito, Mr. Secretary. Baka naman from number 70, sumunod man lang tayo sa Brunei. Number 9 tayo. Malaking bagay na nun. Hindi kaya dahil sa napakamahal ng gastusin. Example, itong another data na binigay ng PSA, ang average cost ng household per month is about 1,069 pesos. Siguro dahil masyadong mahal. Sa India yata, katumbas no, 5 piso lang. So, bakit kaya gano'n? How come India, it's almost free? Samantalang tayo, 1,000, we cannot do away with information at this time. Malaki po ang, sabi nga ninyo, can you imagine if you are able to empower our people sa 70% na lang Hindi natin alam kung anong i-contribute ng karagdagang information, collective empowerment of our people. Siguro, yung 5.5% natin ng growth ng GDP, baka mag 10%. Because nasa 48.8%, less than one half. Baka yan ang answer to our dilemma here. Hindi tayo maabot-abot yung hanggang 5%, 5.5%, but hindi tayo makalumdag ng... Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Secretary Recto. In order for us to grow at 30 trillion pesos GDP by next year, that will be about to support our national budget of 6.7%, which is 22% of our GDP. We need to grow at 7.5%. Can you imagine? Alam naman natin hindi tayo mag-grow at even 7% considering the doldrum that we are in now. So baka ito yung answer. Tama po. Mr. Chair, Your Honor, agree po ako, yan po yung sagot. Bigyan ko po ng konteksto. Maliban sa pagka nag-invest ka sa digital, bibilis ang trabaho, at magmumultiply yung productivity. Sa ekonomiya po, di ba, importante sa atin yung productivity index po. Hindi lang dodoble ang productivity index. Nakita na po natin yan. Imbis na pumila ka sa pagkuha mo ng lisensya, if you can apply anywhere, everywhere, makakatipid ka sa pamasahe, makakatipid ka sa oras, at 24/7 yan. Isa pong dimension po ng digital yan, kaya malakas ang multiplier effect niya sa economy. One is productivity. Imbis na nagpapasahan tayo ng papel, minsan nagme-message na lang tayo, mas mabilis. Pangalawa po, anti-corruption. Yung mga bansa po na mataas ang digital index, makikita nyo rin po, mababa ang korupsyon. Ito po ay dahil sa sistema. Dahil transparent ang transaksyon at nawawala po yung wait time. Yung wait time po yung... Hindi kaya sinasadya nila na ganito na lang tayo kababa para yung corruption manatili? Tingnan mo na lang ang flood control. Alam mo kung yung kanilang mga tinatawag na PCMA and MYPS na ginagamit nila, kung paano nila malagyan ng coordinates yung mga flood control projects. Ang laki ng discrepancy between the two applications being used by DPWH. There is a discrepancy between 67 meters to about 400 meters. So doon pa lang wala pala sila na although they maintain sinasabi nila real time. Papasikatan ka pa real time, sabi hindi pala totoo. When we check in our Blue Ribbon Committee, hindi real time ina-update nila yung kanilang data on a monthly basis, usually at the end of the month, through their encoder. Wala silang, maski na satellite, wala. Alam mo yung katwiran nila? It's too costly. Bakit naman costly kung yun ang kailangan? Can you imagine empowering your people 100%?
Sabi ko nga sa iyo baka 10% ng growth ng GDP natin. That's the only way we can overtake our neighboring countries. Hindi kaya sinasadya nila ito? Sana naman, nandiyan ka naman mahalata mo naman kung sinasadya nila, di ba? Mr. Chairman, Your Honor, hindi ko po mahuhusgahan kung sinadya o hindi sinadya. Ang nakikita ko lang po, kapag ang sistema po mahina sa digitization, marami po kasing nasisingitan ng human discretion. Mabuti na sabi mo yun. Ito yung problema ko, Secretary. You can use me as Exhibit A. Sa bahay namin, hindi ko po maintindihan ba't talagang napakina ng signal. Dito sa may kainta kami, dito sa Pilinvest. Alam mo siguro, di ba? Mr. Chair, ang kinuha ko po nung una na internet provider, Globe, talagang mahina pa rin. Sabi nung isang kaibigan, pre, magkabit ka ng Converge. Para naman, sige, Converge. Wala pa rin. Last month, alam mo, ito subukan mo nga niya, Starlink. Nakatatlo na ako, Mr. Secretary. Hindi ko malaman kung saan ang panig ng bahay ko, kung bababa ako, lalo na kung kausap ko. Bigla na lang mamamatay, nakakahiya Kung tatakbo akong pababa o pupunta ako sa balko, hindi ko na... Ito lang problema Itong example na talagang masisiphayo ka Meron din tayong pansariling leisure time using the technology. Mr. Chair, Senator Bam. Ako pagpa inaaral ko yung flood control, hindi ko malaman kung saan ako mag-uumpisa. Dahil sa inis ko, mag-chess muna ako. Alam mo karaniwang nangyayari, Mr. Secretary? Doon sa 10 nilaban ko sa chess, yung 9 natalo ako, alam mo kung bakit? Wala akong signal Nandun na ako mamamati ko na yung kalaban ko Because nawala biglang signal ko, palagi ako natatalo. Hindi ako makarating sa 1,500 na elo. Isipin mo yung nangyayari sa buhay natin. Ito na lang ang makakapagpaligaya sa akin sa dahil ng problema natin. Pati pa naman dito, deprive mo ako, Mr. Hindi naman ikaw. Sinasabi ko lang, I am trying to dramatize this because this is happening. Sir. Mr. Chair, yung pong signal, nako malapit po sa loob ko yan. Kasi wala pong araw na walang nagrereklamo sa akin na ang hina naman ng signal, napuputol ang signal. So, Mr. Chair, Your Honor, ito po yung ginawa natin. Nakipag-ugnayan po muna tayo sa mga telco. Kasi sila naman ang may prangkisa para gandahan yung signal po nila. Kasama ko po ang NTC po. Sinabi po namin sa kanila, ibigay nyo sa amin ang mapa ng frequency quality nyo sa buong Pilipinas. Meron po silang tinatawag na drive test. Yung drive test po, sasakay sila sa isang vehicle, mag-iikot po sila. Ginagawa naman po nila yon, Mr. Chair, Your Honor. Pero, hindi po kami mapaghintay. Ilinunsad po namin kamakailan through no cost to government po. Yung tinatawag namin Bantay Signal. Si Bantay Signal po, plug na rin po, Mr. Chairman, i-download lang po nila yung mga libreng application tulad ng Open Signal at saka Ookla. Pag dinownload po nila yon, makikita nila yung signal dun sa lugar nila. Ang gagawin lang po ng taong bayan, i-message po nila, i-capture po nila yung data, i-email po nila sa 1326 at dict.gov.ph. 25,000 na po ang nagpadala sa amin ng reklamo. Eksakto po yung reklamo nyo. Makikita nyo po, nandito po ako sa EDSA, walang signal. Umaga meron, gabi wala. Para po bang waste, crowdsource po namin ng DICT tsaka NTC yung signal quality, hindi lang po sa Metro Manila, sa buong bansa po. Yan po ay tulong namin sa mga telco. Dahil gusto po nila talagang ayusin ang serbisyo nila. So, bago pa matapos yung drive test nila, binibigay na po namin yung resulta. At meron din po kaming website yan. Lahat po makikita yung signal quality. Again po, at no cost to taong bayan po yan. Mr. Chair, Your Honor, pwede nyo po also nagawin po yan. Hindi ko po alam yung specific na lokasyon ng bahay po, Mr. Chairman, ni Senator Dante. But may mga iba-ibang bagay po kasi na nagko-contribute sa hindi magandang signal. Tingin ko yung problema nyo doon sa cellphone,
pwede po kasing noon pa namin sinasabi sa mga telco, kasama rin po namin Hindi kaya ang yung NTC. cellphone ko may problema kasi matandang cellphone. Hindi na nakakapaglaro kayo ng 9 out of 10. So, dapat po, may signal yan. Ang isa po sa pinagtutulungan namin is, i-retire na po ang 2G at 3G. Ang 2G at 3G po, nakakasira po sa data signal nyo yan. Makikita nyo po na sa 4G, 5G kayo, biglang bababa ng 3G, 2G. Wala na kayong data nun. Yun po yung problema. Nandun po kayo sa EDSA, nalilate kayo sa meeting, naka-zoom kayo, maganda yung signal, biglang may nadaanan kayo na wala. Ano dapat yung phone mo 3G? Dapat, ang lahat po ng telepono ngayon, 4G and up na, karamihan. Yung telepono nyo po, kung smartphone yan, 4G capable po yan. Pero yung signal po, na binibigay ng mga telco, 2G lang yun siya, kaya siguro Ha? ay, yun na po yung problema siguro, Mr. Chair. Hindi mo kagad sinabi. So, Mr. Chair, sana lang. Ha? NTC. Meron po kasi akong nakita sometime in 2021, 2022, NTC launches an ICT modernization project. Tama po. This comprise of two systems. Yung GSM active and passive monitoring equipment at saka yung network benchmarking equipment.